Nobyembre nitong taon, nakatanggap ng text message ang 56 na taong gulang na si Gemma. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sender, nagpakilalang empleyado raw ng Social Security System o SSS at nagpapaalalang kailangan na raw ni Gemma na mag-update ng SSS application. Ngayon, sabi niya, kaso kailangan ko po kayong i-assist, sabi niya ganyan, para ma-activate natin. Maya-maya pa, tumawag na ang lalaki at may inuutos daw kay Gemma. Ngayon, sabi niya sa akin, tinanong niya, meron po ba kayong Android? Sabi niya ganyan. Sabi ko, meron. Sabi ko ganyan. Pwede po bang doon niyo ako hanapin, doon sa Messenger and FB, doon kayo mag-open ng Messenger kasi doon na lang po tayo magtatawagan, sabi niya ganyan. Pero ang mga sumunod na pinagawa kay Gemma, paraan na pala ng caller para malibas ang laman ng kanyang bank account at e-wallet. Hanggang sa sabi niya, oh ma'am, may isi-send po ako sa inyong link. Sabi niya ganyan, sa Messenger. So, sinend niya. Pagka-send, na-clinic ko yon. Ipakiklik na lang po, clinic ko yon. Pag-click ko, may nagda-download, SSS. Sunod daw sinabihan ng caller si Gemma na mag-screen share. Dito na raw nakuha ang kanyang one-time password o OTP para tuluyang mapasok ang kanyang mga bank account. Nakita ko may mga confirmation. Yung first 50K, transfer sa isang account, and then yung second 50K, third 50K. Ngayon, ko na may laman na 53,650. Nakuha din niya. Ang hindi alam ni Gemma na biktima na pala siya ng isang scammer. Ang kabuang halaga na nasimot sa kanyang account mahigit 200,000 pesos. Para kay Gemma, hindi lang basta pera ang ninakaw sa kanya. Sa akin, mahirap. Kasi yung pera na yun, sa totoo lang, galing yan dun sa anak ko nga na panganay na namatay. Actually, hindi pa ako nakaka-move on dun sa pagkawala ng anak ko na yun. 1 taon pa lang siya ngayon na namamatay. Tapos eto, may nangyari sa akin na ganyan. Yung pera na yun na hindi ko ginagalaw, nilalaan ko yun doon sa bunso kong anak na nag-aaral. Dahil sa nangyari, tila pinagsakloban na raw ng langit at lupa si Gemma. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi napapanagot ang salarin. Sa akin lang, gusto ko talaga silang makulong, managot